Ito po ay gawin namin para sa kapurihan ng Panginoon. In this church, it's not in vain. Your singing is not in vain. Your service is not in vain. All has reward before the Lord. Amen.
Kala ninyo siguro may walang saysay yung ating paglilingkod sa Panginoon. Meron. Amen. Merong saysay yan. Kaya nga ang resulta ng paglilingkod din sa Panginoon, may good health ka. Kung mayroon mang mga backseat sa buhay mo, naayos, na-overcome. Bakit? May Diyos tayo eh. No. May mga, ang patunay dyan, ang panalangin natin, sinasagot ng Diyos. Amen. No? Patunay dyan, yung mga sweldo ninyo, nagsisitaasan. Patunay dyan, binigyan ka ng magandang trabaho ng Panginoon. Yan mga patunay niyan. You have a good health, abay, nakagigising ka sa umaga, payapa, ligtas, no? Ganon. Yan ang patunay kung bakit ka pinagpala ng Diyos. Higit sa lahat, yung kaligtasan natin sa kaligtasan, no? Salamat sa Panginoon. Alright? Tayo po tumayo, magpatid, tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 18. Verses, sabay-sabay natin basahin kasi tatlong versikulo na ito. Amen. Verses 7 to 9. Okay? Andiyan na ba kayo? Read. Woe unto the world because of offenses, for it must needs be that offenses come. But woe to the man by whom the offense cometh. Wherefore, if thy hand or thy foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life out or maimed, rather than having two hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. And if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye, rather than having 2 eyes to be cast into the hellfire. Let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, here we come, Panginoon, in the main service, main preaching. We praise thee, O God. We thank you for thy words. We thank you for the brethren who are here. We are praying to forgive us, O Lord, and cleanse us from all our sins and righteousness, O Father. And today, give us once again the Holy Spirit to help us to understand the words today and to apply them in our daily lives. We thank you for the brethren. We thank you for all the blessings unto us. We thank you for thy love unto us and all these things. We thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Pupo na kayo mga kapatid. Tatlong versikulo mga kapatid. Last week, ang ating pinag-aralan about how to be greatest in the kingdom of heaven. Paano ka maging dakila sa kalangitan ng langit. And we learn that how to be greatest in the kingdom of heaven is to be the Lord Jesus Christ using the illustration of a child. No? What is the description, no, of a child, isang bata, para maunawaan ng mga matatanda how to be greatest in the kingdom of heaven. The Lord Jesus Christ brought a child into their midst, and sa madaling sabi, pwede mo sabihin, here is the kingdom of heaven. Here is how to be greatest in the kingdom of heaven. Pinag-usapan doon ay character and an attitude of a children. What is the attitude of the children? Mainly, number 1, humble, obedient, dependent, no question, no doubts, but to depend to her or his father. Ganon. Alright? Ganon ang klaseng attitude or character kung gusto mo magiging dakila sa kalangitan. So, ibig sabihin, ang contradiction doon, ang kontra rin niya, hindi ka maging dakila sa kalangitan kung ikaw ay, number 1, what? Pride heart. Arrogant. Ayaw mo magdepende sa Panginoon, di mo kailangan ng Diyos. Yan yung mga, paano ka maging dakila dyan? Wala kang humility. There's always question. There is always doubt. Di ba? Ganon. When we are talking about spirituality, when we are talking about salvation, ang bata, very easy to obey. So, ganon ang isang mananampalataya dapat. Nung gusto niyang tanggapin si Kristo bilang Panginoon, when you want to be saved, ay talagang you have an obedient heart and you have a humble heart.
Pag wala ka ng dalawang ugaling yon, mahirapan ka talagang tumanggap sa Panginoon. Tama ho ba? So, ganun ang usapin, how to be great in the kingdom of heaven. Because it is very clear that yung mapangmataas, ibinaba ng Diyos. Ang mapagpakumbaba, yan ay tinataas ng Diyos. At alam niyo naman, pag itinataas ka ng Diyos, abay, masarap makapunta ng langit. Pag ikaw ay binaba ng Diyos, abay, parang mapunta yung kaluluwa mo doon sa Hades o sa bottomless pit. Sa baba. Di ko ba? So, ganun siya. And you don't have to offend the children. You do not have to despise the children. Kasi nga, yan ang itsura ng kingdom of heaven. Tama ho ba? Way back in the wilderness, when the Israelites, during their exodus from Egypt to the promised land, dinidespise ng mga Israelites yung mga bata. Kasi sabi nga, ang mga bata ito, kakainin lang din yan ng mga hayop. Dito sa wilderness. But God protect them. Alam niyo ba yan? Ang mga bata, may mga guardian angel nga yan eh. Ang mga bata, may mga guardian angel yan. There's an angel guarding them, protecting them. Kaya magugulat ka kahit anong gulong ng bata dyan, ay pambihira, magasgas lang yan, pero hindi man babalian. Ganun ba? Magugulat ka kahit. Bakit? Kasi there is God beholding the face of God. There is the angel is beholding to their angel is beholding to the face of God, and they are protecting the children. Ganon yan. Alright? So hindi mo pwedeng paglaruan ang bata. Hindi mo pwedeng laro-laruin ang batang pobre ang kaisipan. Pag namatay nga yung bata, diretso nga sa langit yan eh. Alam niyo ba yan? Under the doctrine and the principle of salvation, brethren, yung mga bata na yan, whatever races of them, kahit anong estado niya, kahit sino pa siya, ang mga bata, pag yan binawian ng buhay, yan ay sa langit patungo. Kaya yung mga anak niyo, mga anak natin, mga maliit pa, wala pa sa age of accountability, sa langit yan patungo. Amen? So, hindi mo pwedeng i-offend ang bata. Yung mga offenses na yan, i-offend mo, bata. Yan, dito pag-usapan natin. Ang sabi dyan sa verse 7, lumingon si Jesucristo sa kanyang mga disipulo, mga apostles. Woe unto the world because of offenses. Ano ba yung woe? Ang woe, parang ano yan eh, sorrow ang aabutin mo. Distress ang aabutin mo. Aba ang aabutin mo. Aba ka, parang kang sinumpa ba? Alright? Woe unto the world, parang kawawa ang mundo dahil sa mga kasalanan. Ano ba yung offense? Kasalanan. Kasalanan ba yung offense? Sabi ni Jesucristo kay Peter, "Get thee behind me, Satan, for thou art an offense." Di ba? Naging kapisuran ka eh. Nagiging kasalanan ka. Woe unto the world. Kawawa talaga ang mundo, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Agree ba kayo doon? Amen. That's right. Di ba? Ang ganda na ng buksan mo nga, bro. Tapos bumalik ka na lang dyan. Genesis chapter 1 verse 31. Genesis 1 chapter 31. Yan sinabi ko sa inyo kanina. When God finished the creation of man in the first day, yan ang create ng Diyos. Heaven and earth. In day 2, ganito ang create niya. And it was good. Lagi sinasabi, it was good. Nung create, na natapos ng Panginoon ang paglalang sa tao, ang word niya, it was very good. It was very good. Perfect, mga kapatid, ang Garden of Eden.
until sa time na pumasok at umiksi na si Satan. Kapatid, even sa family, pag umiksi na si Satan, magulo talaga, kala ninyo. Oh. Pag umiksi na si Satanas sa buhay natin, kaya ang ginagawa natin, prayer talaga. Pinag-pray natin ang bawat isa. Dahil pag pumasok na si Satanas sa katauhan ng kung sino man, sa loob ng pamamahay, sa loob ng iglesia, talagang magulo ang inabot. Sa totoo lang. Tapos buhay daw mo rin. Okay naman. Parang reset lang talaga. Ganon ang nangyari mga kapatid. Kaya balik tayo dito sa pag-aaral, Brad. Woe unto the world. Sabi, woe unto the world because of offenses. Kawawa, distress, trouble. Aba, sumpa. Ang mundo mga kapatid dahil sa kasalanan. For it must needs. Kinakailangan talaga. Kita mo yan? Kinakailangan talaga na darating ang sumpa, ang trouble, ang problema, ang hindrance, ang distress sa mundo. It must needs be that the offenses come. Talagang given consequences na talaga ang inabot at mangyayari sa mundo dahil sa kasalanan. O tama ka naman talaga. Dahil noon, perfect naman ang mundo eh. Nung nagkasala na ang tao, nagkandalitsi-litsi na. Kung sa computer pa, nung pumasok na ang virus, mga kapatid, nagkalitsi-litsi na ang programa sa computer. Gan talaga. Kaya nga mayroong tinatawag na, may tinatawag na virus protection. Sa buhay natin kapatid, sino bang virus protection natin sa tingin niyo? Kinakailangan. The principle of sowing and reaping applies. Dahil pagka nagkasala ang tao, natural, mayroong kabayaran. Tama? Kaya nga ang term dyan, it must needs be that offenses come. Kinakailangan. Bakit? Ang kabayaran naman talaga ng kasalanan, kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan, problema. Ang kabayaran ng kasalanan, distress. Ang kabayaran ng kasalanan, sumpa. Ang kabayaran ng kasalanan, distress. Ang kabayaran ng kasalanan, kung sa kalsada ka pa, penalty na pakalaki. Now, mas distress o anuman problematic kung sino ang pinanggalingan ng kasalanan. Anong sabi dyan? But woe to that man by whom the offenses cometh. Offense cometh. Ibig sabihin, talaga si Satanas talaga. Alam niyo ba si Satanas? Grabe talagang abutin yan pagdating ng panahon. Oh. Siya ang promotor ng lahat. Sa kanya nang galing lahat yan eh. Kaya nga mga kapatid, kahit sa loob ng pamilya, sa loob ng iglesia, kung sino ang nakatisod, talagang parang sumpa na talaga yan. Brad, natisod ka ba sa akin? Patawarin mo ako, Brad. Ano bang gusto niyo? Yung makatisod o natisod? Kita ninyo? Ang nakatisod, yun ang mas masaklap ang abutin. Naintindihan niyo? Bakit? Gustong ipaabot ni Hesus Kristo, nagwag nyo nga talagang i-offend ang mga bata. Ibig sabihin, huwag niyong i-offend ang mga mananampalataya. Dahil ang isang mananampalataya, mga kapatid, pag nawala sa church, yan talagang sagutin at accountable dyan. Una ang pastor. Sunod ang mga kung sino nakatisod. Sa loob ng pamilya, sino ang nakatisod sa isa? Di ba nila tigo? Bakit na itong isa? Ba't umiyak? Siya, nila tigo inabot nito, di ba? Tama? Naunawaan nyo ba, kapatid? Kaya nga, si Hesus Kristo, galit yan sa kasalanan Lalong galit kay Satanas yan. Bakit? Siya ang pinagmulan ng lahat. Kaya pag nakatisod kayo, walang pinagkaiba si Satanas, tinisod niya ang tao. Tama?
Naunawaan nyo ngayon. Kaya nga pagdating sa temptations, brethren, offense, kasalanan, distress, war, sumpa, whatsoever, name it. Pagdating dyan, may remedyo. May remedyo ho ba o wala? Sa tingin niyo, meron. Si Iso Cristo nga, bumaba mula sa langit, patungo dito sa lupa, pinako sa cross, namatay, nalibing, nabuhay na magmuli. Bakit? Para sa remedyo ng lahat ng bagay, mga kapatid. Para sa remedyo for you and me, na imbes papunta ka ng impyerno, ikaw mapunta sa langit. Tama ho ba? Maliwanag ko ba sa inyo yan? Siya po ang remedyo ng lahat, mga kapatid. Siya ang pinaka-remedyo. Para makarating tayo ng langit. Kaya nga ang sabi dyan, sa buhay natin bilang mananampalataya, gumamit ang Diyos ng ilustrasyon bilang parte ng inyong katawan. Dahil ang sakit nga naman ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Tama ko ba? Amen. Para lubos na maunawaan ng mga mananampalataya o ng disipulo at apostles, gumamit siya ng illustration. At anong illustration niya? Katawan ng tao. Number 1. Wherefore, if thy hand or thy foot, kapaa mo, offend thee, or nagbigay sa iyo ng kasalanan, causing you to sin, nagbigay ng paraan sa iyo na magkasala ka, ang remedyo agad ng Diyos, putulin mo. Hindi putulin ng dalawa, katulad ng palaka. Na pinutol na ang apat-apat na paa at nung pinatalon, hindi na makatalon. Bakit? Nabingi na siya. Ang totoo naman talaga, hindi na makatalon, iputol ng paa eh. Tsaka, pagbihira. Oo. Ha? Kung ang iyong kamay, dalawa, putulin mong isa, mabuti na lang ikaya nang makapunta ka ng langit ng isa na lang kamay. Kaya kasi kaysa dalawa, mapunta ng impyerno. Ibig sabihin, hindi na mapakinabangan. Oo. Pastor, literal ba yan? Hindi po literal yan. Huwag gawin yan. Don't do this at home. Makasala ito. Okay? Pag nakasala yung kamay, ang isa hindi pa niya alam, kasi, pero mahirap mo yata yun, bro. No. Kasi halimbawa, pag may gusto kong kuhaan ng bagay, magkasala ka, dalawa talagang gagamitin mo. Di ba? The same way, ang mata mo na magkasala o may tinignan, uy! Sabihin ng lalaki ngayon, uy! May magandang dilag, ganito, ganyan. Alam naman ng isa lang tiningin mo, bro. O kaya ang isa patungo doon, isa dito. Nakikita na king tao na ang isang mata patungo doon, ang isa doon. Nakikita na kayo nun? Ha? Yung mayroon ganun ba? Hindi naman banlag yata yung brad. Yung banlag ganun eh. Oo, ganun siya, ganun. Oo. Hindi ba? Banlag yung ganun, duling, di ba? Oo. Oo. Sulibag man Bisaya. Pag sabi ko ng duling sa driver, yari to. Mula to pira ko eh. Dito makalusot ako dito. Sabi na, 10 piso, 20 yung pamasahe. Pamasahe. Sabi mo naman ng driver, ilan kayo? Sabi ko. Sabi ng duling, isa lang, pero ibinigay niya 10 piso. Siguro sa tingin ng driver to, duling to eh. Bigyan mo ng 10 piso, 20 ng paningin niya, kaya dalawa eh. So, kalusot ako nito, pag sabi na, bayad. Paduling-duling din siya eh. Sabi niya, ilan kayo? Isa lang? Isa lang. Bayad mo. Ito, 20. Kulang yan. Bakit? Dalawa din kayo eh. Yari siya. Huwag kayo ganyan. Ano kayo eh. Don't do this at home ha. Makita niyo sa sasakyan, mayroon kalagi din, who does not pay? Who does not pay? Kung gusto niyo talaga, ganito. May nagturo sa akin, pero I did not do it. Pupunta din ko sa sasakyan, doon kayo umupo sa malapit driver. Pamasahe po, pag abot mo, pamasahe ko. Nagpatuloy na kayo. Gano'n no? Mahirap yan. Huwag kayong ganun ha, pagtutuloy kayo ha. Siguro alam nyo rin, ginawa nyo no.
Saan yun? Mula sa Cubao patungong Quiapo, Pastor. Gayahin niyo yung seaman. Alam niyo yung seaman? Gayahin yung seaman. Magaling yung seaman. Sabi ng nurse, "Ma, bayad." Bayaran din ng 100. Wala pang sukli yung driver. Umagang-umaga eh. Ilan to? Isa lang. Patawang Espanya. Nurse eh. Wait, wala pang panukli. Sige lang. Sagot ko na yan dyan. Lahat. Ayos. Bigay na. Sunod. Hanggang sa dumating engineer, mabayad. Binayaran 500. Ibigay din. Sabi ba naman, mabayad. Ganito, ganyan. Saan ka? Quiapo. Walang pambayad eh. Bayad na rin iba dyan. Ganito, ganyan. Ang seaman, sabi ng seaman, Ilonggo yun. Wala pong Ilonggo dito. Talagang Ilonggo eh. Sabi nila, seaman man ako, bayad. Pagbigay ng 1,000. Sabi nun, walang, walang, grabe naman kayo, mga pira nila, 1,000 na to. Walang panukli. Sabi niya, walang problema. Keep the change. Bayad na yung nurse, bayad na rin yung engineer. Seaman ako. Kabababa ko lang mula sa barko. Di ba? Gayahin niyo yung seaman, mga kapatid. Pambira, pastor, gagawin ka ng seaman, kaya ganyan ka. Mabuti lang, hindi ko nakasakay kapatid. Kung nakasakay pa ako, baka mayabang ako talaga. Sigurado. Pastor. Mayroon pang panabong naman. Mayroon pang panabong naman. Ito, nako. Mahirap yan, kapatid. Huwag kayong magsabong ha. Sino mang nanabong sa inyo? Mga graduate na po sila. Pang mga graduate na kayo. Babay ibang klase. Baka makita ko may mga nag-online sabong dito ha. Huwag kayong mag-online sabong. Oo. Kasi mahirap yan. Baka naman sabihin ninyo, pastor. Kasi, ba't ka nagsabong, kapatid? Andun kasi si Kristo sa loob ng sabungan, pastor. Yung Kristo na gano'n. Kasi si Jesu Kristo babalik siya nung bago daw siya tinanong ko yung ba't may Kristo? Ba't Kristo ang tawag niyo dyan? Hindi naman Jesus Christ yan. Sabi ba naman, nung pumanik kasi si Jesus Christ patungong langit, gumanon daw. Kaya yung revolto nandun sa harap, nakaganon na peace pa ganon. Babalik ako after 2,000 years, parang ganon ba? Sabi ba naman kay Kristo? Sa pula, sa puti. Ganito ganyan. Yung mga Kristo na yan. Bakit Kristo na yan? Blasphemy yan eh. Sabi nga nung isa eh, sabi ng isang sabi nga ng isang tao, paano ka kayo makapasok sa sabungan? Ika. Bakit? Wala akong pambayad entrance fee. Simple lang gawin mo. Dala ka ng sisiw. Pasok ka. Ano gagawin ko? Pag tinanong ka, uy, ano yan? Manok. Bakit? Alam ko, manok yan. Isisiw yan Paano yan? Ano yan? May laban kasi yung tatay niya mamaya eh. Moral support. Hindi ka pasok nga naman. Kasi may entrance fee. Pag may dala kang manok, wala kang bayad. Wala kang entrance fee. Nagdala ng sisiw. Hindi. Sisiw yan eh. Hindi. May laban kasi yung tatay niya mamaya. Maya na. Mag-umpisa ng laban. Tatay daw niya. Moral support. Huwag naman yung tanga, brad. Bibi na yun eh. May pumusta pa sa bibi. At nanalo pag bibi. Mahirap yan. Hindi na yan. Nanalo pang bibi, May pumusta pa sa bibi. Paano mo rin mapatunayan na may tanga sa kining sabungan? Bakit? Paano mo malaman na may tanga daw sa kining sabungan? Bakit? Magdala ka ng bibi. Grabe, ganon! Pumusta sa bibi. Lupit! Pinakamas masakit pa. Paano mo nalaman? Kung may pumusta sa bibi. Yan, mga istorya talaga ng mga huwag niyo gawin. Don't do this at home, mga kapatid. Alright? So, mga kapatid, hindi literal, ang sabi ng Diyos, if thy hand offend thee, or thy foot offend thee, ay putulin mo na ikayan. Pero may nagtanong sa akin yan eh. Isang Sri Lankan na naligtas. Sabi niya, Brother Aris, sabi niya, the Bible said that if thy right hand offend thee, ganito, ganyan,
cut them off. At, tapos yung mata pa, sabi daw, tanggalin mo. Sabi ko, hindi literal yan. Oo, hindi literal yan. Jesus Christ is trying to point out, gusto niyang ipunto, mga kapatid, para maunawaan mo na sa kasalanan, sa temptations, mga kapatid, sa offense na mangyayari sa buhay mo, ang remedyo talaga, putulin mo. Tanggalin mo yan sa buhay mo. Tanggalin mo yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na ikaw ay magkasala sa harapan ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin. Hindi literal na putulin mo talagang kamay. Paano ka makakilos? Oo. Paano ka magkilos? Puputulin ng kamay mo. Tapos kakanta ngayon. Kakanta ka ngayon. Ampong mahangin. Saan ang daliri mo? Parang namanguli pa. Ano mo? Bakit nga Panginoon mo ba nasabi mo? Hihirap ko ano talaga nasa puso mo. Bakit naglalap ka sa bibig mo? Naniwala na talaga ako dyan. Naputulan na apat na pa, Pastor. Nabingin. Nabingin. Kasi yung Pastor, naputulan ng kami. Nakuha. Pambiraw. Bakit mo nasabi yun? Ako, nagulat ako nun ah. Ako, na-shock din yung sarili ko eh. Bira. Oo. Ako nga ng lyrics. Bira, delikado. Baka matuluyan tayo dito. Oo. Baka mo may anghang ay kanli na ikanta mo, Brad. Mahirap na. Kamali na tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi literal yan, ha? Naputulin mo, ha? Pastor, parang hindi na daliri na putol, dila na naputol, Pastor. Makasalanang dila mo, Pastor, ha? Oo. Hindi po literal yan. Oo. Oo. Baka magkamali kayo na gawin ng literal. Sabi, pag nagkasala na, putol, pinutol mo ngayon. Oo, hindi na mabalik. Oo. Bakit na pinutol yun? Oo. Iyon ang sinabi. Hindi. Tanga. Pag gano'n ba, no? Hindi yan. Hindi ang ibig sabihin. Verse 9. Oh. And if thine eye offend thee, pluck it out and cast it in from thee. It is better for thee to enter into life with one eye rather than having two eyes to be cast into hellfire. Kapatid, ang buhay ng isang tao ay talagang dumarating sa punto, kahit pa mananampalataya ka, dumarating talaga ang mga tinatawag na temptations, offenses. Dumarating at dumarating yan. Now, I will tell you just two things para maging remedyo. Paano ba? How to deal the temptations. Dealing with temptations. Pastor, ano bang gawin namin? Pag may temptations na, pag mga offenses na, para hindi namin maputol yung kamay namin, o ganito, ganito, or paa, ano bang gagawin talaga namin? Meron, biblically. Number 1. James chapter 4 verse 7. Ano ang gagawin mo, kapatid? Pag dumarating na sa buhay mo ang temptations. Ano ba yung temptations? Tukso sa buhay mo. Pag dumating na ang sa tingin mo, ito na ang magbigay sa akin ng kasalanan. Ito na ang magbigay sa akin ng kamay na ito na magkasala. Ito na ang magbigay, magiging rason, mga kapatid, magiging sanhi ng aking mata. Magkasala, mga kapatid. O ano bang gagawin ko? Ito na! Submit yourselves therefore to God. Resist the devil. Resist the temptations. Resist it. And He will flee from you. Amen. Ang diablo, hanggang sa temptations lang sa'yo yan eh. Hanggang sa tukso niya yan sa'yo eh. Hindi ka na kaya pang kuhain wala sa kamay ng Diyos. Hanggang sa tukso na lang siya. Pag nag-give in ka, alam mo naman, klarong-klaro na sa mga mata mo. Kapatid, mayroon kang Holy Spirit na nagbibigay sa'yo ng discernment to know what is right, to evaluate what is right from wrong. Kapatid, alam mo na, kitang-kita mo na, bakit mo pa gagawin? That's right. Tama? Alam mo na, kitang-kita mo na eh. May isang tao, sabi niya, ang Panginoon ay ano sa akin, mayroon siyang protection sa akin. Kitang-kita na nga na, mapahamak ka na nga dyan, no? Pupunta ka pa dyan, no?
Halimbawa, sa mga kalakihan, gusto mo pumunta sa mga patay sindi, alam mo naman na matitim ka talaga dyan, hindi ka subukin yung pumunta sa beer house, mga lalaki. Pag niyakap na kayo ng mga nagtatrabaho dyan, ano nang gagawin ninyo? Sige. Sabihin niyo, hallelujah, praise the Lord. Gagano ka. Tapos lilingon ka sa kano, oh si pastor, ano pastor? Oh, bakit ka nandyan? Nag-witness ako, pastor, ng salvation sa mga ito. Tagay, pastor. Tayo lang naman dalawa eh. Bihira. Pag lagi kang sumama sa pastor, may chance na maging pastor ka. Oo. Ganun. Si Brother Chris, sumasama sa akin yan. Amen. Sumasama sa akin yan. Si Brother Lemuel, sumasama sa akin. Amen. Dalawang mayaman pala eh. Si Brother Ryan, sumasama sa akin yan. Malay natin, maging pastor ang mga yan. Brother Henry, sumasama sa akin yan. Lalo na si... Alam niyo kung bakit sumasama sa akin yan? Pastor, Brad, wala naman ba yan, Pastor? Ang nipis ng katawan yan, paigibin natin. Dalawa pang gaganunin yan, wag. So, ibig sabihin, nakita mo mga puso ng ngayon. Amen ho ba? Mayroong pinapadala si Brother Ryan, how to, ano yung tawag mo, Brad? How to support your pastor? Mayroong ganun eh. There are 6 ways how to support your pastor. Oo. Huwag niyo pabayaan pastor niyo. Amen. Oh, dahil pag pinabayaan ng pastor niyo, mapagod din eh. Baka i-hand-over bigla kay kanino yan. No. Na, may maging pastor agad. Ganon. No? So resist the devil and he will flee for you. He will flee from you. Nalalaman niyo ba sa panahon ni Jesus Christ when he was tempted by the tempter? Ang temptations, mga kapatid, from the root word tempter. Tempter is another name of Satan. Tempter is another name of Satan. Ibang pangalan ni Satanas yan. Oh. Naalala niyo ba nung doon si Jesucristo when he was tempted in the wilderness 40 days and 40 nights? Fasting. Tamang-tama talaga si Satanas talaga. Grabe tumayming yan, kapatid. Talang. Pag tumayming si Satanas, kapatid, talagang ura mismo. Lalo na pag malungkot ka. Tapos tapik-tapikin mo ngayon, okay lang yan, sister. Okay lang yan, naalala kita, brad. Okay lang yan, sister. Ganun ang tapik-tapik ba? Okay lang yan, brad. Oo. Tapos lumingon ka agad. Brad, ano ibig mo sabihin? Si Satanas, perfect kung tumayming yan. Problematic ka, andyan si Satanas. Gutom ka, andyan si Satanas. Bigay agad ng pagkain. Sabi ko niya kay Jesucristo, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo tong yung mga bato na yan, gawin mong tinapay yan. Grabe. Talagang tinitempt na talaga ni Satanas, si Satanas tinitempt niya si Jesucristo by way of lust of the flesh. O kung talagang anak ka ng Diyos, pero may sagot si Jesucristo eh. Alam mo, sa atake ni Satanas, dapat may mga sagot ka. Pero paano ka nga umatake kay Satanas? Paano ka kumontra kay Satanas? Paano ka mag-resist sa kanya kung ikaw mismo hindi mo alam ang salita ng Panginoon? Ang atake ni Jesus Christ against Satan when he was tempted in the wilderness 40 days and 40 nights after his fasting, nung nagutom si Jesucristo, sabi ni Satanas, kung talagang Diyos ka, gawin mo itong mga stone na ito to be bread. Pero ang sagot ni Jesucristo is the Word of God. The perfect thing the perfect tools to counter Satan, mga kapatid, is the Word of God. Kaya ang sagot ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. And here we come, sabi ng di Satanas, kung talagang dinala si Satanas sa mataas-taas, si Jesus Christ sa mataas-taas sa lugar. Okay? And then sabi ng di Satanas, kung talagang tumalon ka. Kasi mayroon mga angel na sasalo sa iyo eh. Baka mamaya masira yung paa mo. Nandun lang din sa baba, brad eh. If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall
Oh, baba ng konti, Brad. He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Nasa buong salmo yan, kapatid. Si Satanas, marunong din bumasa ng Biblia. Baka akala niyo Satanas natatakot sa Biblia. Hindi. Hindi siya natatakot sa Biblia, mga kapatid. Takot siya pag ikaw ay manalangin. Takot siya sa Diyos pag ginamit mo na ang salita ng Panginoon against him. But Jesus Christ used the Word of God, a tool to counter Satan. Tama? Paano ka naman, pastor, maging kumounter ni Satanas kung hindi ko... John chapter 6, verse 3, verse 16, di nga alam, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Dapat malaman niyo, dapat ma-memorize niyo yan. Amen? Amen. Dinala na ngayon si Iso Cristo sa tuk-tuk na talaga. Oo, doon sa tatas-taas, Brad. Sa tuk-tuk na talaga, dinala siya. Sabi ni Satanas, the devil taketh him up into an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world, the glory of them. Sabi ni Satanas, nakita mo tong luwalhati ng mundo, nakita mo tong luwalhati ng lupa, ibigay ko to sa iyo. Basta mag-worship ka lang sa akin ng ilang segundo na. But the Lord Jesus countered him, also the Word of God. Si Satanas, mga kapatid, grabe gumamit ng salita. I-twist lang niya. Si Satanas marunong gumamit ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-twist niya sa katotohanan. Akala ninyo yung binanggit ni Satanas wala sa Biblia? Nasa Biblia lahat yan. So, nasa Biblia lahat yan. Sa ang demonyo, nagpipreach din. Si Satanas, nagpipreach din siya. Sabihin ko sa inyo, by the Word of God. But the Lord Jesus Christ is very, very, very clever, and He knows as God, mga kapatid, na hindi mananalo si Satanas. Bakit? Ang gusto ni Satanas, pipigilin ang lahat. Walang Jesus Christ mamatay sa krus. Walang magligtas sa sanlibutan para kanya na lahat. But hindi pumayag ang Panginoon kasi ang Diyos ay gusto rin niyang maligtas ang 1/3. Sa mga angel nga, ang sumama kay Satanas, 2/3. Grabe talaga. Tama talaga sinabi ng Panginoon. Yung papuntan, padaan patungong langit, kapahamakan, napakaluwag. Pero patungong langit, napakakipot. Bakit kunti lang naman pupunta doon? Can you imagine? Ikumpara daw ang mga nandito nagsimba, kumpara doon sa tao doon sa bata. Ilan? Siguro sa bata may 50 million nandoon. Samantalang dito tayo ilan lang. Salamat sa Panginoon. Kaya mapalad kayo, brad, na dito kayo napadpad. One of the few. Kasi sabi ng Panginoon, few are chosen. Many are called, but few are chosen. Many are called to go to the church. Kunti lang ang nagsisimba. Naunawaan ninyo? Yan ang isang paraan para ma-resist ninyo ang devil. Resist the devil. Use the Word of God as a tool, as your sword. Electronic sword. The Word of God. Amen? Ano pa? Prayer. Use the Word of God and your prayer. Prayer is mentioned in the whole Bible, the King James Version, 508 times. Can you imagine how powerful is prayer is? Napaka-makapangyarihan ng panalangin. Prayer can save. Ang panalangin nakakapagligtas. Tama ho ba? Nung nanalangin ang dalawa dito para maligtas, naligtas sila. Tama ho ba? Amen. Pag ikaw manalangin, before you start your work in the day, the same as you started the day it right, you will end it right. Kahit struggle ka. But praise be to the Lord because the days are over, mga kapatid. You survived. Walang nangyayaring masama sa iyo. That's how powerful is prayer.
Prayer can change the mind of God. Prayer can change the mind of God, or prayer is changing the mind of God. Imbis na paluin ka ng Panginoon, hindi ka na papaluin. Imbis na saktan ka ng mga demonyo sa labas, hindi ka na masasaktan. Bakit? There is God who changed His mind, na protektahan ka. Imbis sutil ka sa buhay mo, sutil ka sa harapan ng Diyos. And yet, by mercy of God, sa habag ng Diyos, biyaya ng Diyos, hindi ka na. It is a mercy of God that we are not consumed. Amen? Biyaya ng Diyos na hindi tayo napapahamak. Sino nakakaalam na may pahamak na naghintay sa iyo? Wala. Ang Diyos lang nakakita niyan. Ang Diyos lang nakakita niyan. Sa kapahamakan na mangyari sa iyo, ang Diyos nakakita niyan. Pero ikaw, hindi mo alam yan. Kami nga ni Mrs. Sumimplang kami sa motor. Grabe, good. Oo. Sabi ko, anong bubuhay pa pa? Sabi ko, hindi. Sabi ko, kumusta? Ano, okay ka lang? Sabi ko sa asawa ko. Sabi ko, ano, okay ka lang? Gumanon kami, Brad, ng motor. Wow! Ako, Brad, hindi ko na nalaman. Naalala ko, sumimplang kami, tatabunan na ako ng motor. Hindi ko, kawawa si Clyde. Pumunta, ginanon lang ni Clyde. Malaking mama si Clyde. Ginanon. Si Iday naman, talagang yakap na ng mama niya kasi hindi na gumalaw si Mrs. Gumano na lang eh. Oo, yun pala, nasyak lang siya. Oo. Bihira. Nung nakatayo na ko, gusto kong paliparin ang motor sa galit ko eh. Oo. Motor ka ha? Hindi, God. Sumimplang lang kami. May kanang kuan, Brad. May ano ba yung... Hindi, yung libaong mas Tagalog. Lubak. Oo. Lubak ba? Pag nakita ko, Brad, uy, gumanon ka ako. Nakasabi ko po, uy, pag uy ko pala, giganon ko yung dalawang brake. Ganon, no? Bumihira. Talsik yung manok. Saling manok. Kaya, ganon. Gumulong din ang manok eh, kasi nasa kining karton. Oo. Grabe talaga. Brad, hindi mo alam ang mangyari sa buhay mo. Biglaan lang. Parang isang ganon lang ba? Grabe talaga. Sabi ko, talaga naman. Sabi ko, nanalangin naman tayo ha. Ano bang nangyari sa atin? We pray bago tayo umalis. Oo. Bakit gano'n nangyari? Ano ba kasama na natin? Gano'n na gano'n ko. May ginawa ba tayong problema? Ikaw, may ginawa ko ba kasalanan? Ikaw, ano kasalanan mo? Bakit tayo nagkaganito? Oo, ganun ba? Siyempre, evaluate yourself. Oo. Bihira talaga. So, kapatid, the best way to attack Satan also is the Word of God and prayer. So, pero siguro kung hindi kami nanalangin, baka siguro iba ang abutin namin. Pero because of prayer, leksyon yan eh. Lesson learned. Kasi, huminto kami. Ang nangyari kasi, huminto kami. Kasi may sunundan kami panel. pa ganun eh. Ikon ba? So, si Clyde na eh. Ako nahuli kami. Oo. Tapos, may sunundan kami panel. Mahina ang takbo ng panel kasi paakyat nga. So, sa ano namin, hindi ko ba mapapasinisyoso ba? Ka talagang pipilitin mong gaganon ka ba? So, nakahinto kami. Ito, mabira. Overtake tayo! Overtake! Pak! So, umovertake si Clyde, kumanon, umovertake din ako. Inovertikan ko rin si Clyde. Umovertake na nga siya, inovertikan ko rin siya. Gumanon ako dito. Pagkalaking lubak, Brad. Oo, nataranta ako. Sabi, oy! Pag oy ko, nagganon ko palang dalawang break. Yan ang problema ng Rose, Brad. Oo. Dapat Honda click eh. Oo. May mga leksyon yan eh. Sabi nga ni Clyde, lesson learned, dapat 4 wheels. Sabi ko, ayos ka rin. Honda click. Kasi Honda click, ang brake niya, Brad, sa likod. Oo. Yung sa harap, mayroon man, pero parang nasa likod ang pinaka-brake talaga niya. Yung maganda. Kasi, or in max. Mahal naman kasi nilo. Parang presyo ng Wigo eh. Oo.
Ganon siya. Ang rosy bread, ang bread niya nasa harapan lahat. Saan ka nitong kahanap ng bread? Ba't nasa harapan lahat ito? Kaya pala mura eh. Oo. Ibang klase pala. Mapamura ka talaga. Oo. So yun mga kapatid. Prayer. Word of God and prayer. Second, Ephesians chapter 4 verse 27. How to deal temptations. Ephesians chapter 4 verse 27. Ano sinabi dyan? Lahat pa, against Satan yan ha. Una, resist the devil. Submit yourself unto God, resist the devil, and he will flee from you. Number 2, neither give place to the devil. Huwag niyo talagang pagbigyan si Satanas, mga kapatid. Alam mo nang magkakasala ka, huwag mong pagbigyan. Gumawa ka ng paraan, makaiwas ka. Sa panahon daw ngayon, out of 1 million, iisa na lang ang Joseph. Naunawaan niyo kapatid? Out of 1 million, iisa na lang ang Joseph. Pag may temptations, lumalapit ka naman siya. Pero tinakpan niya ang nakahubad na Potiphar. Potiphar's wife. Ang marami daw sa panahon ngayon, King David! Ah! Maraming King David ngayon. Alam niyo bang ginawa ni King David? Though he is a friend of God, no, Abraham was a friend of God. Si King David, ginawa niya, imbis na doon sa gera, abay, nasa kangkungan pumunta. Kuha niya ibig ko sabihin? Si King David, dapat nanguna siya sa gera kasama ni Joab. Abay, ang tao, nandoon sa pansitan. At doon sa pansitan, malapit pa sa beer house. Doon siya sa rooftop eh. Sabang sa ikot-ikot niya, nagmuni-muni. Abay, napakaganda naman ang chicks na yun. Sino man chicks na yun? O, yun ang nangyari. And the rest is history. Nagkasala siya sa Panginoon. Yan ang mahirap, kapatid. Pag pinagbigyan mo si Satanas ng 1 inch lang lamang isang inch sa buhay mo, kapatid, na isang pagkakataon, pag once na pumasok ka na, pambihira, mahirapan kang lumabas. Ang ibig sabihin, kung napasok ka sa bitag ni Satanas, imbis na 1 inch lang ang binigay mo kay Satanas, kinuha ng kilometro, milya-milya sa buhay mo, kapatid. That's right, man. Hanggang sa nahihirapan ka ng bumalik sa Diyos. Nahihirapan ka na at lalong napariwara at nasira ang buhay mo. Ang Diyos, mapagbiyaya yan. Pag binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, yan ang i-grab mo. Hindi yung pag binigyan ka ng pagkakataon ni Satanas, yun i-grab mo. Kita niyo mga kapatid? Kung paano ang buhay ng tao? Neither give place to the devil. Huwag niyo talagang pagbigyan. Pag alam mo na, sabi nga ng mga youth sa church, minsan sabi ko, kayo mga young people, kayo, pag pastor ka, magturo ka talaga eh, walang problema, may immunity ka eh. So, siguraduhin lang ko na mapangasawa ninyo, mga mananampalataya din. Dahil pag mapangasawa ninyo, hindi mananampalataya, unang-una, it's either ikaw ang makadala sa kanila or ikaw ang madala nila. Lalo na pag babae. May sumagot. Sabi ba naman, wala naman kasi mga gwapo dito.
Abay, sabi ko, namimili din pala kayo ng daming mga Koreano ang hinahanap niyo, ha? Kaya si brother, na panalangin niya, sabi niya, Pastor, panalangin ko si ganito, ganyan, na baguhin ang puso. I made mention of you in my prayer always. Sabi pa naman ng isang lalaki, sabi pa naman babae, ay, bahala na. Bakit naman? May mga alanganin nga naman talaga. Iba, may mga gwapo, hindi naman mawalaan sa church ang gwapo. Dito sa church natin, ang daming gwapo. May mga asawa nga na. Taken na. Kasi ang mga gwapo, mabait na, mananampalataya pa, mabinta. Kapasok. Brad, sabi kasi ang pumasok dito, yun ang gwapo. Ikaw ba na pumasok, Brad? Ay, kinainda mo talaga, Pastor. Kala niyo pinatawag siya sa Kapatid, okay yan. Alright? Magkapag-asawa ka ng mananampalataya. Then magkasama kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magulo man ang buhay niyo, isipin niyo kaagad, get thee behind me, Satan! For thou an offense to the work of God. Paano hindi memorize yun, Pastor? Ginawa na po sa akin. Gino po lang. Joke lang. Huwag mo na lang seryosohin, sister. Joke lang. That is Christian joke. Oo. Oo. Ni Kristiyanong, ano yan, Brad? Kristiyanong, ano? Mayroong term doon eh. Kristiyanong hugot ba? Ganon. Oo. Yan lang. Get thee behind me, Peter. For thou an offense to the word of God. Ganon man yan. Pag may kaguluhan na sa isang relasyon, sa pamilya, isipin niyo kaagad si Satan. Si Satanas ang naghagik-hik sa sarap ng tawad niya. Kasi yun ang magawa niya eh. Tandaan niyo yan. Temptations, pag dumating na ang temptation sa buhay natin, be prepared to discern through the Holy Spirit. Ang Holy Spirit nagbigay ng discernment sa iyo yan eh. Huwag mong gawin yan, Brad. Bakit? May asawa ka. Parang ganun ba? Ganun man ang Holy Spirit mag-whisper, sa atin pa, mag-lead, mag-tempt, prompting ba of the Holy Spirit. Mag-lead, mag-convict, ganun siya, mag-guide. Ganun lang. That's how you are going to don't give place to the devil. Amen mga kapatid? Dahil siya ay stealer, corrupt, perverted. Yon si Satanas. Lagi siyang opensa. Opensa siya against the works of God. He is an offense. He is an offense unto the work of God. Ang sabi ng Panginoon, aba, woe, sumpa, distress, trouble sa sanlibutan na dumating ang kasalanan. Mas aba iyon kung saan ang pinanggalingan ng kasalanan. Aba naman talaga, nanggaling kay Satan yun. Mas aba din yung nanggaling sa inyo. Now, how to deal with it? Para hindi ka maging katisuran, maging blessings ka sa church. Ano yun? Resist the devil and he will flee from you. When the devil attack you, use the word of God also to attack you. Use also the word of God to attack. But do not twist. Kasi Satan, gumamit man ng salita ng Panginoon, he will for sure 100%. He twisted it. Alright? He twisted it. Sabi nga, you believe God, it is well. But the devil also believe and tremble. James chapter 2 verse 27. Tingnan natin 27 o 29. Pag hindi ko nagkamali. Wala na. Hanap. May mga na dyan. James chapter 2. Chapter 2.
2:19. Okay. Thou believest that there is one God? Kayo ba ay nananampalataya na may isang Diyos? May Diyos, ibig sabihin? Oy, maganda yan. Pero mag-ingat ka. Kasi ang demonyo, That's right. naniwala din na may Diyos. Nanginginig pa nga. So, ganun yun. Amen mga kapatid? Amen. Resist the devil by the word of God, by prayer, and pangalawa, do not give place to the devil. Huwag niyo talagang pagbigyan. Dahil pag pinagbigyan mo, pasok ka na sa bitag niya, wala na. Mahirapan ka na. Ganon man yan. Ang bitag, maliit lang kaya yan ang bitag. Yung taga ba? Yung ganon. Yung, anong tawag? Bait. Oh, yung bait, napakaliit lang yan. Pero, ang lalaki yung mga isda na kukuha, hindi na talaga makawala. Oo. Ang liit lang talaga. Pag kinagat mo, pambihira, nalalaman mo na lang na talagang bitag na bitag ka na ni Satanas. Hindi mo pwede yung pagbigyan. Pag alam mo na, oy, ano to kining temptation na to. Lord, help me. Oh, help me. Bakit? Pag nanalangin ka kasi sa Panginoon kapatid, mayroong isang verse. Oh, mayroong isang verse. Merong isang verse dyan. 2 Peter 2:9. Right, dyan naman tapos. Temptations? Temptations pa kamo. Use the word of God. Prayer. Do not give place to the devil. And resist the devil, and he will flee for you. Kaya pag ginawa mo yung mga bagay na yun, anong sinabi? The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. Pero ang mga nakatisod at si Satanas, yung mga hindi ligtas at si Satanas, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Alam ng Diyos kung paano ka iiwas. Makipag-coordinate ka lang. Huwag kang mag-rebelde. Alam ng Diyos yan kung paano ka. Ako, many times it happened to me, believe me. Alam ko nang mapapahamak na ako, magkasalan ako, cut it off immediately. Oh, cut it off immediately. Kasi alam niyo kung bakit? Pag nabitag ka na ni Satanas, nandoon ka na, malalaman mo na lang na tagaliig na pala ito. Ganon yung mangyayari sa'yo. Amen mga kapatid? Amen. I hope we learn something today, how to deal with temptations. Let us stand and pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, O God, for this day. Salamat, Panginoon, for thy words, dealing with temptations. How to deal with temptations, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita that we can resist the devil and the devil will flee from us. If the offenses come, thy word, O God, is our tools to attack them and prayer to attack them. And the other one is do not give place to the devil. Salamat, Panginoon, sa paalaala. Purihin po yung pangalan. Salamat sa isa. Ingatan niyo po mga kapatiran, mga Panginoon, mga pamilya namin, pagpalain at ingatan niyo po. Ang church na ito, gabayan niyo po. Protect each and every one of us at ang mga plano namin sa church, Panginoon, nawa pagpalain niyo po kami. And all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.